O dumako muna ho tayo. Naku, eto si Senadora Amy Marcos. Meron na naman pong paeme, mga kababayan. Ano ho yung paeme niya? May second hearing pa pala na gagawin si Madam Amy, si Manang Amy. Yung hearing niya po, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, may 2 linggo o may 1 linggo na ang makalipas, mga kababayan. Patungkol po do'n sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, 'no? Hmm, Kesyo daw illegal yung pagkakahuli, yung pagkakaaresto, madami pong nagalit na mamamayang Pilipino. Bakit po? Kasi sabi nila, eh, halata naman daw, mga boss chief amo, sir, na namamangkalang sa dalawang ilog si Manang Amy, 'no? Siguro iniisip niya, naku, hindi ako palagay diyan sa kung pang-ilan siya, do'n sa mga survey. Kasi nung ano po, bago siya hearing-hearing na ganito, pasok siya sa 12, eh. Pagkatapos po ng mga pa-hearing-hearing niya, mga kababayan, wala na, laglag na po. Hindi na nakakapasok do'n sa pang-12. Siguro iniisip niya, "Naku, kailangan siguraduhin ko na makapasok ako sa Magic 12." Ngayon, nagpasikat sa mga DDS, "O sige, magkakaroon tayo ng hearing." Kaso po yung mga DDS, wala din po. Bistado po si Manang Amy na namamangka sa dalawang ilog. Hmm, Sabi nila Panelo, ano sabi ni Panelo, may sinabi siya, "Paniwalain mo lelang mo," something like that, 'di ba? Pero pagkatapos po nung hearing, nung first hearing niya, mga kababayan, wala na, nalaglag na po yung kandidatura niya. Sabi nga nung iba dito, "Ay, kasi itinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kamay ni Imee Marcos, 'no?" Sige, kahit na binabanatan niya ang gobyerno dati, kahit binabanatan niya si Pangulong Bongbong Marcos na kapatid niya, dahil itinaas ni PBBM ang kanyang kamay, iboboto ko pa din si Imee. 12-0 ako, gano'n. Sabi ni ayan na si Imee Marcos, kahit Linggo papatawag ko sila sa Senado. Oh, di ba? Pagkatapos mga kababayan, nung hearing nakita na talagang punterya sila Torre, ano, nagalit na po. "Wala ng 12-0, hindi ako boboto ng 12-0 sa alyansa," sabing gano'n. Sabi, 11-1 na lang ako. Ano po yung 11-1? 11 alyansa na lang daw ho, mga kababayan, at ang 1 is si Heidi Mendoza na lang po dahil nakikita ng mga kababayan natin na si Heidi Mendoza ang magiging susi, 'no, o sagot sa korapsyon ng ating bayan, lalo na po doon sa mga, pag-o-audit po ng mga pondo ng mga politiko, mga boss chief amo, sir. At malaki din po ang maitutulong ni Heidi Mendoza, mga bossing, pagpatungkol po dun sa impeachment. Bakit ho, mga kababayan? Isa siya doon sa nag-draft nung Memorandum Circular 2015, 'no, na kung paano i-audit ng maayos o ng tama ang confidential at intelligence funds, mga kababayan. Saan ka pa? Malamang po kahit saan paikot-ikutin, 'no, nung mga lawyer ni Inday Sara Duterte, wala po, hindi makakalusot, mga boss chief amo, sir. Lalo na kung si Heidi Mendoza ay isa doon sa magiging hurado. Kasi po yung mga mananalo na 12 na senators, mga kababayan, sila po ay magiging hurado para po dun sa impeachment ni Inday Sara Duterte, mga bossing. Hmm. Yang style ni Manang Imee na magpapa-hearing ako para makuha yung puso o boto ng mga DDS kahit na masagasaan yung kapatid, sige lang. Wala, mukhang hindi ho effective. Kasi po imbis na makakuha ng boto doon sa mga DDS, lalong nawala ho, 'di ba? Lalong nawala. Sabi ni Dennis Ostonal, ah, hirit na ni Imee manotok sa 2025 election. Susunod, taong bayan na lang ito. Both Abalos, Mendoza kapalit ni Imee at ni Camille. Isa pa din yun, yung Camille Villar din, mga kababayan. Mukhang negative din po yung mamamayang Pilipino doon, 'di ba?
mukhang negative din ho, mga boss chief amo, sir. Ako ho, diyaan sa alyansa, kahit po ako ay sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas at sumusuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos, siguro mga 3 hanggang 5 lang po ang iboboto ko diyaan sa alyansa. Tapos, yung iba po kalat-kalat na po, nandiyan si Mark Gamboa, nandiyan si Heidi Mendoza, yun po yung mga, labas sa alyansa na iboboto ko, mga bossing. Kasi yung iba diyan mga kababayan, naniniwala ako na babalik din po 'yan sa mga DDS, eh, kagaya ni Tolentino. Oh, baka Duterte 'yan, eh, 'no? Kung sakali makalusot 'yan at manalo, mga bossing, pagkatapos po ng eleksyon, babalik din po 'yan, 'no, kay dating Pangulong Duterte. Yung Camille Villar naman hindi ko trip, eh, 'no? Hindi ko trip yung una, yung kapatid hanggang ngayon, eh, tahimik pa din doon sa bumagsak na tulay. Samantalang nung dati ipinagmamalaki nila paulit-ulit sila, "Oh, build, build, build namin 'yan, ganito, ganyan." Yung bumagsak na yung mga DDS, iba na sinasabi. Ang sinasabi na, eh, proyekto 'yan ni ano, eh, ni Noynoy Aquino, eh. Proyekto 'yan ni BBM, eh, gano'n na bigla nang nagturuan 'no. Pero nung dati, oh, tatak Duterte, build, 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 'di ba? Pero yung Mark Villar hanggang ngayon tahimik pa, ni hindi man lang magkomento patungkol dun. Yung nanay niya, Cynthia Villar, ewan ko kung bakit, ano reason niya, dahil daw po yung mga gustong ipatayo na pabahay ng DSUD, kasi condo style ang gusto nung DSUD, eh, 'no, na yung ating mga kababayan na mahihirap babayaran po ng kumbaga, pinakamababa 1,500, 'no? Pero ayaw ni Cynthia Villar, oh. Kaya medyo hindi ako talaga panatag doon sa mga bilyar ho, mga kababayan. Yun ay, ang anak nila ni Manny Villar at Cynthia Villar, si Camille Villar na tumatakbo under po ng alyansa, oh. Kaya talagang ako, hindi po ako ano, 2-12-0 diyan. 5 pinakamadami, mga bossing, at yung iba po, ay kalat na ho. Pero yung Heidi Mendoza maitatala ko po yan sa aking ano, sa aking, balota. Eto, ang nakikita ko dito, mga bossing, kay Manang Aimee, kung bakit, meron pang pangalawa, kasi wala naman ho itong mangyayari dito sa hearing nila. Wala hong mangyayari dito. Hindi din maiuuwi ang dating Pangulong Duterte kahit mag-hearing sila na mag-hearing ng paulit-ulit diyan. Hindi, 'no? Ito po ay pagpapasikat na lang po, 'no? Siguro, eh, sabi, sige, mas papatunayan ko sa mga DDS na talagang ako ay para sa kanila." Magkakaroon pa ng pangalawang hearing, eh, wala. Talagang kahit anong hearing at ilang hearing ang gawin ni, Manang Aimee, mukhang lalo na si Panelo, ha, eh, mukhang talagang ano, hindi niya makukumbinsi. 'Di ba, sabi ni Direk 222, April Fool's Day. Oh, oo nga. At least nilagay natin diyan April 1, oh, hindi niyo hindi natin alam kung April 1, 2026, 2027, 2028, oh. Basta April Fool's Day ngayon, mga kababayan, ha? At least pinaganda namin yung unang pasok ng Abril ng mga DDS. Makabasa man lang kayo ng ganyan. Tutal naman, eh, laging sinasabi nung inyong mga kandidato, lalaya, lalaya, uuwi, kahit hindi naman totoo. Ang maagang uwi ng dating Pangulong Duterte kung sakali man, eh, 8 taon pagkatapos po nung investigasyon sa kanya kung siya ay acquitted. Pero kung hindi acquitted, eh, sorry, doon na po 'yan, 'no, hanggang bawian ng buhay, mga kababayan. 'Di ba si Rocan Saki, oh, doon na po 'yan, hanggang buhay, hanggang ano, hanggang katapusan ng kanyang buhay. Anyway, iwanan na po natin si Manang Aimee, 'no? Dahil ang nakikita ko, mayayari maliligwak si Manang Aimee dito. DDS, ayan, um, talagang matunog na sinasabi ng mga DDS, hindi namin iboboto 'yan dahil halata namin yung pamamangka sa dalawang ilog. Government supporter, sumusuporta kay PBBM, tayo, ayaw din natin, 'di ba? Diyan nga nasira yung ano, eh, 12-0, eh.
Oh, mga kakamping, expect mo pang iboto niyan si Manang Imee, 'di ho ba, mga kababayan?